mapipris po ang inyong mga assets. Sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Part owner po. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Sir, yes po. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? I have 4 kids that use it all the time. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman patungkol dito sa nangyari sa hearing kanina sa Senado. Okay, una nating pag-uusapan ay itong balita nga patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na nabastos siya dito kay Kiko Pangilinan. Alam naman natin yung mga asal ng mga dilawan di ba? So, yun po ang una nating ipapakita na balita ha. Bakit ba nababastusan itong si Senator Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Okay, mamaya malalaman natin 'yan. Pangalawa natin pag-usapan ay itong district engineer na sangkot dito sa mga ghost projects ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Ayan, deserve mo 'yan, di ba? Deserve mo 'yan. Marami pang mga district engineer na dapat ipatawag dito sa Senado. Mamaya, alamin natin kung sinong district engineer yan. At heto, halos parehong address at auditor ng korupsyon ng mga diskaya na bunyag. Ayon yan sa balita ng Billionaire News. So, alamin natin anong korupsyon ito ng mga diskaya raw, nabunyag. Okay. Parang interesado tayong malaman yan kung ano. Okay, papakita ko yan mamaya. Ito, Sara Diskaya pa rin. Ayan, trending kasi itong si Sara Diskaya ngayon Lahat sa internet, siya ang laman ng balita. Sara Diskaya, ginisa sa Senado dahil sa control sa siyam na construction firms. Siyam yung construction firms niya. Yun lang ang inamin niya. Pero merong mga usap-usapan na mas marami pa raw sa siyam ang kanyang mga firms. Ay nako. Yung isang nakakatawa nga nung isang insidente na sinabi pa nga ni Senator Jinggoy na nagbibidding sila. Tapos sabay-sabay yung construction firms niya nagbibidding, parang naglalaro lang. Ayon kay Erwin Tulfo, bidding-biddingan. Di ba? Hindi talaga legit na bidding yan. Kasi kung legit na bidding yan, talaga ang kukunin, alam naman natin na ang kaugalian ng gobyerno ay kung sino yung mas makakamura tayo, yun ang pipiliin. Paano yan? Nagbibidding ka tapos yung dalawang pagmamay-ari ng construction firms, no, sa dalawang na sumali sa bidding ay iisa lang yung pagmamay-ari. 'Di ba? Parang para lang na bumoto ng sweepstake o kung loto, 'di ba? The more chances of winning kung marami kang pusta. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasi gabi na pala dito pero sinabi ko kanina magandang araw. Ito. Bago natin dito pag-uusapan guys, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, bakit ba nababastusan itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Kasi itong si Kiko Pangilinan, bida-bida rin kasi. Gusto rin siya
gumawa ng independent body na mag-investigate dito sa flood control. So naiinsulto at saka nababastusan itong si Marcoleta kasi para mo nang sinabi na wala kang tiwala sa pagiging sa liderato sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Marcoleta. Kung nagtataka nga ako bakit nagbida-bida itong si Kiko Pangilinan. In the first place, common sense, kahit siguro mga pinklawan, dilawan, masasabi natin na kung ikukumpara mo si Marcoleta at si Pangilinan, pasensya na Pangilinan si Senator Marcoleta talagang mas magaling pa na at mas bright, mas articulate pa compared to Pangilinan. Mas bright talaga, magaling talaga ito si Senator Marcoleta. At hindi naman tayo bias dyan kasi makikita naman talaga. And at the same time, ang advantage dyan, matapang si Marcoleta. Medyo istrikto, no? Si Kiko Pangilinan, ano bang nagawa niya? Di ba? Hindi ko alam bakit merong mga ganyang tao, no? Meron nag-imbestiga dito, magbida-bida rin siya sa kanyang sarili rin na para tawagin kang magaling ka? Mas magaling ka kay Senator Marcoleta? Talaga? Hindi ko maintindihan anong pakay nitong si Kiko Pangilinan. Heto panoorin natin yung balita. Dinanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Isa pa yan si Ben Tulfo, bida-bida rin Pero yung si Rafi Tulfo kanina, sinabihan pa niyang bias raw si Marcoleta. Hindi siya nakinig sa explanation ni Marcoleta. Ayan, ipinaliwanag ni Marcoleta. Di pahiya ka tuloy. Rafi Tulfo, pahiya ka. Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilawang investigasyon. Kasi ang gusto ni Pangilinan, mag-imbestiga rin itong ombudsman. Yan ang sa pagkakaalam ko sabi ng Marcoleta, bakit naman gawin itong ombudsman na sila yung mag-investigate? Na hindi maganda na sila yung mag-investigate kasi pati itong ombudsman meron ring issue patungkol sa corruption rin. Hindi ba? Nakakahiya rin Hindi ko maintindihan si Pangilinan. Sometimes sablay yung mga gusto niyang gawin. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang Huwag niyong i-test si Marcoleta. Kasi alam ko naman itong mga senador na ito, sina Kiko Pangilinan, itong sina Ping Lacson, ito duda ko lang, analysis ko lang ito kasi may pagkahambog rin itong si Ping Lacson at itong si Kiko Pangilinan. Sa tingin ko ito yung opinion ko. Kasi dati na silang senador. Okay? Si Kiko Pangilinan, dating senador, tumakbong vice presidente, talo. Ito namang si Ping Lacson, dating senador, tatapos yung termino niya, tumakbong I think vice president yata yun o president yata yun, no? President. Talo rin. Ngayon, silang dalawa nagbabalik sa Senado. So, akala siguro nila, hambog sila
ano na kami. Dati na kaming senador. Ikaw, Marcoleta, neophyte ka pa lang. Ngayon ka pa lang naging senador. Baka ganon rin yung ini-small nila itong si Marcoleta ba? Kasi siya yung na-assign dyan sa Blue Ribbon Committee as committee chair. Parang ganon. No? So, medyo may pagka, gusto nilang mainsulto si Marcoleta. Na hindi nila alam, wala sila sa kalingkingan, sa katalinuhan nitong si Marcoleta. Mag-real talk na tayo dito, ha? Kaya na-insulto si Marcoleta. Galangin nyo naman. It doesn't mean na ito, baguhan ito sa Senado, wala itong alam. Meron itong alam. Ako para nga sa akin, ito yung pinakamagaling ngayon na senador sa bansang Pilipinas. Para sa akin, very accurate, articulate, and hindi bias. Kaya ko na uminit yung pakiramdam ko dito kay Tulfo kanina, nung sinabihan niya na bias daw itong si Marcoleta, sumusunod lamang si Marcoleta sa sabi nga ni Marcoleta, para tayo nagpapatentero dito kung hindi natin tatapusin yung nabibitin tayo sa mga questions ng mga Senado. Itong si Raffy Tulfo, atat na siya na yung magtatanong. Hindi ganyan, sir. Huwag kang hambog. Huwag kang hambog. Hindi naman naging bias si Marcoleta, kundi pinadaloy-daloy lang niya sa hangin yung anong tawag doon? Pinadaloy-daloy lang niya yung kumbaga flow ng hearing. Di ba? Patuloy. Papasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso, na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni... Kasi ako, wala naman akong nakikitang palpak o pagkukulang sa pag-investigate ni Marcoleta. Perfecto naman tanan eh. Lahat naman nakapagsalita. Nakukulangan siguro itong si Pangilinan. Gusto siguro niya ang pwesto nitong si Marcoleta. Gusto siguro niya magbida-bida rin eh. Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. So yun po ang gusto nilang mangyari. Hindi pala dito yung nakita na nagalit si Senator Tulfo. I think sa mamaya ipapakita ko. Okay? So kung hambog kayo, Ping Lacson at itong si Pangilinan noon sa panahon na kayo ay senador, wag dito kay Marcoleta. Sisitahin at sititahin kayo. Matalino ito, mautak. Kaya nga binoto ng taong bayan ito eh. Okay? Punta tayo dito sa next topic natin. Itong district engineer na sangkot dito sa Ghost Projects, kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Ito, panoorin po natin. Inamin sa Senado ng isang dating DPWH district engineer ng Bulacan na nagkakasino siya. At sa gitna ng pagdinig, nagreklamo rin si Senator Raffy Tulfo na hindi raw patas na bilang ng pagtatanong sa ilang inimbitahang resource person. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ilang oras tumagal ang pagdinig dyan? Cheryl Julius, umabot ng mahigit 5 oras ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. At kinastigo dyan ang ilang opisyal ng DPWH, pati na yung ahensya na nag-a-accredit ng lisensya ng mga kontratista. Narito ang aking report. Naghugas kamay ang dating district engineer ng Bulacan na nakakasakop sa mga... Hugas kamay. Kahit very obvious na. So ano masasabi nyo doon? Kapalan na talaga ng mukha. Di ba? Magdidinay pa kayo.
bayan na nakitaan ng ghost flood control projects. Siya si Engineer Henry Alcantara na una nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose ng mga anomalya. Sa pagdinig ng Senado, sinabi niyang wala siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Ako yung walang Buti naman, inamin mo na may negligence. Na-appreciate namin yan. alaman dyan sa mga ganyang gawain. Pero hindi yan bumenta kay Senador Bato de la Rosa. Tama lang. Huwag kayong magpauto sa mga palusot nitong mga buhaya na ito, ha? Pag magmaangan ka, pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki daw ng kasino si Alcantara, kasama ang pumalit sa kanyang... Yan tayo, sabit. District engineer ka. May history ka na nagkakasino ka. So, alam natin na ang isang tao na nagkakasino, mayaman. Ang isang tao na nagkakasino, may pera. Okay? Kapag papasok ka ng kasino, hindi ka magdadala diyan ng thousands lang. Million. Kapag nagkakasino ka. Inamin niya na nagkakasino siya. So what do you expect? Anong iisipin ng taong bayan sa'yo when it comes to dealing with DPWH, mga proyekto ng gobyerno, kahit hindi mo aaminin na may nakuha kang pera dito sa mga projects na ito, ang iisipin talaga ng taong bayan, alam na natin. 'Di ba? So hindi kasi imagine that one, hindi maganda. Sobrang hindi maganda na ang isang nagtatrabaho sa gobyerno nagsusugal. Tapos tinotolerate lang natin ito. Is this the kind of government we have? Hayaan lang ba natin ito? Unang-una dyan, bakit siya ang naka-assign na district engineer? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman